Sa mga supporters po, nagpapasalamat po ako sa tiwala nila at huwag po silang mag-alala dahil hindi porket ako ay nag-resign, ang ibig sabihin nun ay hindi ko nasusuportahan si Pangulo. Kapag resign ko po ay mas tatapangan ko pa po ang pakikipaglaban para po sa ordinaryong Pilipino. Kung ano po sinukauso ng panahon ng kampanya ay ganun po ang... Yun yung aming itatanong sa mga government departments and agencies natin na may kinalaman dito sa tamang dapat na pagproseso at paghahawak ng Filipino citizenship. Well, pag dinedma na naman niya ulit, hindi lang yung imbitasyon, kundi yung sabpina na ng komite. And I already warned the mayor about this. I already warned Guo Huaping about this. I will cite her in contempt. At alam niya, tulad ng karanasan ng ibang mga uncooperative resource person sa mga komites sa Senado, ang practical implication ng pag-cite in contempt ay pag-detain sa Senate premises. So kung ayaw niyang mangyari iyon, gusto niyang iwasan iyon, simpleng i-honor niya yung sabpina ng komite at magpakita sa susunod na hearing. Yun na nga sinasabing wala na daw sa Pilipinas yung dalawang magulang ayon sa records ng Bureau of Immigration, pero at least yung tatlong kapatid ay probably or possibly man lang andito pa sa Pilipinas. Sinama na rin sila sa sabpina ng komite nung nakaraang hearing. So, mas mabuting magpakita din sila sa susunod na pagdinig. Lalo na't yung isa din, at least isa din sa kanila, if I remember correctly, ayon sa PSA, ay irregularly din obtained ang birth certificate and therefore could also be subject to cancellation of birth certificate on the part of the Office of the Solicitor General. Actually, sa mahabang listahan ng mga hindi nagpaunlak sa imbitasyon kaya sinabina ng komite, kasama na po yung mga officers ng Clarkson Valley Pogo Hub. So, the warning to Mayor Alice Guo and her family members extends also to them na magpakita na sila, paunlakan na nila yung sabina ng komite. I really think she should consider that. Bagamat alam ko na yung isang almost naturally o automatically magiging bahagi ng life's mission niya moving forward ay sabi nga niya, nabigyan siya ng hustisya pero isa lamang siya bagamat pinakakilala na naging biktima sa war on drugs at pag-justify sa war on drugs ni Duterte. At lagi niyang pinaalala yung hustisya din para sa lahat ng mga na balo at naulila dahil sa extrajudicial killings na iyan. But yes, I hope that she will also consider running again for the Senate. Bigyan lang natin siya ng pagkakataon na pag-isipan po iyan sa mga araw na iyon. Of course, I had hoped na yun yung magiging action niya sa susunod na taon. Pero hintayin natin yung kanyang final official announcement sa kanyang mga electoral plans sa midterm elections. Marlon, dagdag lang kung anong mangyayari kina Sheila at Wesley Guo, i-check po natin yung mga korporasyon na may majority share sila dahil mayroon yung mga yon. At kung ginamit nila yung Filipino citizenship para maging majority shareholders, para sila'y gawing majority shareholders doon, kailangan niyang imbestigahan ng Securities and Exchange Commission. Dahil meron tayong constitutional mandate, di po ba, tungkol sa majority Filipino ownership sa mga Pilipinong kumpanya. Opo, natanggap na po namin yung official findings ng NBI dun sa fingerprints. Papaalam lang po sa NBI before we forward those to you. Opo. Ang findings dito ay unang-una para kay Mayor Alice, wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Because the NBI has confirmed that the fingerprints of Guo Huaping and the fingerprints of Mayor Alice Leal Guo match. Ibig pong sabihin, they were both affixed by one and the same person. And this confirms what I have suspected all along, na si Mayor Alice Guo, na sa totoo ay si Gua
Guo Huaping ay hindi totoong Pilipino. Siya ay Huad o Peking Pilipino. She is a Chinese national masquerading as a Filipino citizen in order to give cover to Pogo at yung mga criminal activities na ginagawa sa loob at sa ilalim ng Pogo. At ito po, wag nating kalimutan, napakalaking insulto sa mga botante ng Bamban. Unang-una na, insultong malaki sa mga institusyon ng ating gobyerno at insulto din sa bawat mamamayang Pilipino. At itong pag-match ng mga fingerprints ay pinakamabigat na ebidensya na para tanggalin si Mayor Alice Guo sa kanyang pagka-upo bilang mayor. Maraming salamat sa National Bureau of Investigation sa pamumuno ni Director Jaime Santiago sa kanilang mabilis at maagap na pagharap sa isyung ito. I call now on the Office of the Solicitor General to expedite the filing of their quo warranto case against Mayor Alice Guo. Dapat mapanagot siya sa lahat ng mga krimen na ginawa niya at mga krimen na ginawa ng Pogo Hub sa ilalim ng kanyang watch, no, at sa kanyang active participation dyan. But of course, this revelation is not the end. So Guo Huaping, sooner than later, we will uncover the rest of your deceptions. We will know and we will make known to the Filipino public the extent of this deception. I think this is the single strongest piece of evidence already. And salamat din sa iba't ibang mga government agencies that in fact had been coordinating with each other to corroborate the pieces of evidence they had been collecting so far parallel to our investigation. Pero ngayon pa lang, ito na po yung pruweba 100% na si Mayor Alice Leal Guo ay hindi yung taong sinasabi niya, kundi siya ay walang iba kung hindi si Guo Huaping. Well, yung NBI, yung pinaka may mandate at expertise para dito. So, their findings on this are gold dahil 100% na patunayan nila na yung Guo Huaping na affix yung fingerprint dun sa pag-apply para sa earlier special investment resident visa at yung Mayor Alice Leal Guo na may fingerprints sa kanyang NBI clearance ay one and the same person. So wala nang duda dyan. I suppose that's the kind of reaction to be expected, pero siguro kahit sinong abogado alam na kapag fingerprint match, halos unassailable na yan. At kung hindi alam ng isang abogado iyan, mukhang alam na ng buong publiko dahil kitang-kita po ang ebidensya. Tatanggap na natin, di ba?